nga po ang mainit at maalinsangang panahon ngayong Martes. Saang parte kaya ng bansa makararanas ng pinakamatinding init? Alamin po natin yan kasama ang ating resident meteorologist, Weather Tito Alvin, na laging may panahon para sa'yo. Good morning, kapatid! Good morning kapatid at good morning Mama Dims. Ulat panahon na po tayo ngayong araw ng Martes sa mga bibiyahe ngayong Semana Santa. Nakapanghihinang init ng panahon pa rin po ang dapat nating paghandaan. Dulot yan ng dalawang weather system na nakaka-apekto sa ating bansa. Ito nga pong easterlies ang nakaka-apekto sa ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. At nag-extend pa nga o umaabot pa sa atin yung tinatawag nating ridge ng high pressure area na kung saan nag-extend po yan dito sa Northern Luzon. Ito pong ridge ng high pressure area ay extension ng high pressure area dito po sa North Pacific area na kung saan kapag aktibo po yan, yan po ay nagdudulot ng mainit at malinsangang panahon kung saan po yan nakaka-apekto. At kapag panahon ng tag-init, medyo malawak po, yan tinatawag nating high pressure area o yung ating tinatawag na North Pacific High Pressure Area. So paghandaan po natin ang matinding init at alinsangang panahon na dulot po nitong ating dalawang weather system. Sa ngayon, wala naman tayong inaasahang malawakang pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. Makakaasa po tayo ng maaliwalas na panahon, lalong-lalo na sa umaga. Pero pagsapit po ng tanghali, paghandaan po natin ang matinding init at alinsangan ng panahon dahil tanggap na tanggap po natin ang matinding sikat ng araw. At dahil medyo manipis po yung ating kaulapan sa mga magbe-beach nga dito po sa Western Visayas at area ng Palawan, asahan po natin ang mainit at malinsangang panahon lalong-lalo na sa tanghali. Baliin po natin ang pag-apply ng sunblock at ang pag-inom ng tubig para makaiwas tayo sa dehydration. At again, huwag natin kalimutan yung ating mga kalo or sombrero at mga shades para makaiwas din po tayo sa glare o yung tindi ng sikat ng araw na nakasusunog ng ating mata. At napakainit din po sa mga kapatagan, gaya po dito sa areas ng Central Luzon at Cagayan Valley, maging dito sa area ng Mindoro. Dito po sa Metro Manila, magpapatuloy din po ang mainit at malinsangang panahon, lalong-lalo na sa tanghali. Pero pagsapit ng hapon, nagiging maulap naman po yung ating panahon. Medyo mababa po yung ating tsansa ng pagulan. If ever may mga pagulan tayo, ito po yung mga dagdian o yung ating mga isolated lamang na pagulan na kadalasan lang ay hindi po naman nagtatagal. Ito naman po yung ating mga napakatataas o yung ating mga danger level na heat index na nakitala itong mga nakaraang 5 araw or the past 5 days. Umabot pa po yan sa hanggang 44 degrees Celsius at 42 degrees Celsius. Diyan po sa general area ng Samar at Mindoro. Naglaro naman yan sa 40 to 41 degrees Celsius sa mga areas ng Pangasinan, Bulacan, Cavite, Iloilo at Maguindanao. Ito po ay mapanganib o danger level na po ng heat index. Possible na po dyan ang fatigue o yung mabilis na pagkapagod, at yung ating tinatawag ng heat stroke, tumataas po ang tsansa niyan at pwede rin po tayong makaranas ng dehydration kapag ganito na po kataas yung ating heat index. So paghandaan po natin yan mga kapatid. At narito naman yung ating inaasahang heat index mula bukas hanggang sa susunod na araw. Maglalaro naman po yan sa 41 degrees Celsius dito po sa area ng Cotabato at possible po yung umabot sa hanggang 40 degrees Celsius yan po sa mga areas ng Pangasinan, Cagayan, Palawan, Mindoro, Capiz, paging dito po sa areas ng Negros Occidental. So doble ingat po tayo mga kapatid. Bangon na po tayo dahil itong ating araw po ay malapit na po sumikat. 1 minute na lang, 5:53 ng umaga po yan. At muli po yung lulubog mamayang 6:08 ng gabi. At yan muna latest sa ating lagi ng panahon ngayong Martes ng umaga. Muli ako po ang inyong weather, Tito Alvin, na laging may panahon para sa'yo. Mga kapatid, Tito Alvin Pura po na laging may panahon para sa'yo. Umaraw man o umulan, dapat laging handa. Kaya para maging updated sa pinaka-latest weather updates, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.